at plemang nakabara. Pambatang Lagundi, Plemex! Red Horse Extra Strong. The #1 extra strong beer in the world. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan. Uy, aram mo na daw ang bareta? Ano ito? O, day mo pa aram? Anarin nga ni. Maray pa, aramon niya to unyan sa DCGB. Nata, ano man dapat kong maaraman dyan? Ata, magdaog kita. Aramon niya to ang kakaibang mga informasyon, mga istoryang mapapakinabangan baaguan panguntuhan. Totoo yan. Uya na ang programang Aramon Yato digdi sa DCGB. Kaiba si Mardela. Aramon Yato. Kabayan, dapat mong malaman na kailangan mong maintindihan ang usapan na may kinalaman sa iyong kapaligiran. Gaya ng aming sinabi, makinig ka. Dito sa inyong bahay, makijaming. Dito sa programa, Mardela, ating kasama. Pakinggan natin si Mardela. Samahan natin si Mardela. Sa balita, issue at sa komentaryo, kay Mardela tayo ay panalo. Mga tugang, good morning. Good morning po, Luzon, Visayas, Mindanao. Ako po ang sinulingkod, Mardela, dahil iba sa ditsana Perotian. Iniba na po kita hanggang 12 o'clock sa mga istorya pangyayari sa palibot. Kunyang pong aldaw na Nuwebes, ikadawang aldaw sa bulang kanenero 2025. Happy birthday sa mga birthday celebrators. Many returns of the day. More life, prosperity, and happiness. Siyempre kay Governor-elect Noel Rosal, happy birthday, sir. Siring man kay Barangay Captain Marcy Balunsok, kan San Francisco sa Santo Domingo Albay, happy birthday, Madi. Siring man, happy anniversary kay Mr. and Mrs. Nelson Bedis, yan po sa Santo Niño, Santo Domingo Albay. And happy birthday kay Brad Bong Balkin. Ayan, good morning po. Lado Technical, kasabay nato dyan si Ronald Baldo, mandang yaon man sa DCGB Social Media Department. Ang katuwang tapo dyan ng storya pong IT, si Jerome Nico Martinez. Nangyari Jerome paglumi ng paspalan sa bilang sa mga bagyong 25. Nakaiba ng auxiliary names. Hindi magamit sa pangalan mo. Bagyong Jerome. Wandang yan po sa DCGB Social Media, ayan, sa DCGB Production Assistance Center, si Shara Miliron. Yan man sa newsroom, na Angel Mostasa, Mary Joy Jarasco, at saka si Jenny Matthew Balyaran. Sa luwas, siyempre, Mega Force Patrol, sa padagos pong pangalap ng mga istorya. Tanganing may balangibog sa Banua na sinmapukawan ng mga turog sa pansitan. Yaon dyan siyempre sa 3rd District kasamuyang Field Commander Chief of Reporters Jimmy Nasalita. Daraga area, yaon po dyan kasabay niya to, mga tugang. Sa tuya po na pag-iriba dyan, ang lalaking pasiguro pirmi. Joshua James Bino, Karen Ala sa City Hall, Partner Al Armario sa Kapitolyo Provincial, asin dyan po sa 1st District. Yaon po dyan si Paning Jomar Bien. Kami po, kabos, minapaabot sa sarang magmang morning, minasaludar mga kabayan, naman sa itong pinagigibo sa kunyan, sana po ariglado ka mo. And siyempre, yaon man si Henry Leboy Mata sa mobile, ang samuyang mata ng DCGB sa kalsada. Kami po, kabos, mga tugang, nagpapaabot din sa Giraray, maugmang Happy New Year. And sana po, sabi baga kang simbang Katolika, dapat wag tayong paasa at saka wag tayong palaasa. Dapat lang tayong umasa.
maging hopeful tayo. Pero huwag tayong paasa, huwag tayong magbigay ng false hopes, at saka huwag tayong palaasa o maging dependent. Diba? Sa mga ayuda. Magsikap para po sa 2025. Yan po tabi adi. Year of the Wood Snake. Mga tugang, yan po ang satuya po na base sa Chinese horoscope. Kaya po sa mga kababayan niya to na namundag sa snake, yan po tabi adi. May mga kunyan, may mga Chinese ano po kita, ano yan, mga experts na nag-interpretar kaya ng mga ano yan, mga pagkamundag nindo, asin iba pa, na minakonektar mga tugang diyan sa mga zodiac signs, Chinese zodiac signs, di ba? Yung ano, yung snake is pang-anim na animal signs, di ba? Sa Chinese zodiac. Okay? So, kung ano man po an sa tuya, sabi nga ni Kayan, ang gabos na kapalaran ta, mga tugang, kita masanan magibo kayang, kaya magsikay, magtrabaho, di ba? Magtrabaho, kung medyo may mga negatibo kitang naging, sabi nga ni kan experience sa kan 2024, maging adal ito sa tuya, and then let's move forward, and ano yan, gumibo kita ng mga pagi kung paano ta ma-overcome ito, and then magkaroon ng pagbabago ngayon pong 2025. Okay? So yan po tabi, adi. Duman sa mga kababayan po niya to, mga tugang mga late tuners natin, good morning po sa mga kababayan tayo. And hopefully, nakapag, linig-linig na, tabarali ka na po sa klase, and mga nasa public schools, barali ka naman po sa trabaho, and then duman sa mga tagabangan tabay niya to na padagos pong nagsusubaybay kan mga pangyayari. So far, ang sabi po kang Department of Health, compared to previous years, nagbaba na ngunyan sa mga nabiktima, mga tugang kan mga paputok. Nagbaba na. Compared kan enot. Pero talagang notoryoso, mga tugang sukunyan, subuga. Ito bagang improvised cannon na gibo mga tugang sa lata, o itong mga empty soft drinks in can, di ba? Or ito po na PVC pipes, o minsan mga tubo, yan, na metal, o kaya na GI ang pigaramid. Depende na sa pagmodelo ninda. Kaya lang, it turned out na talagang, kaya pinagbawal po yan, talagang matindi. And napatunayan po niya na halos kadaklan kan mga dinaralagan mga tugang dahilan po sa buga. Di ba? Nagkasarabugang kang buga. Duman po sa mga kababayan ta, sa mga magurang, maging lesson po yan sa tuya na pag nailing ka pa sa bawalan ta na po yung mga kita dyan. Okay? And even siguro, mga opisyalista have some, sabi nga ni kayan, legal measures na kumpis karon yan, tabawal. And nga ni po na dahil na pag-urot-rohon pa sa mga baso doon. Ayan. Okay, and sabi ni Romel Llabres, good morning ngayon Sir Mar, and more power to your program. Ay salamatan po tabi. Sining man siyempre, si King Rinaldo, mga tugang, nag-aantabay po dyan sa Bunker Hill. Yan. And si Sir Jeffrey Santos, dyan po sa Queensland, Australia. Mantang si Sir Banjo, dyan po si 4002. Diyan po sa ano yan, sa Alaska. Yan, okay? E di sa kabos po nagtabay sa inman na parte sa mundo, mga kapwa natin Pilipino, mga ano yan, mga workers, mga OFWs, mga naka-land-based, buda naka-sea-based. Yan. Good morning po sa inyo. Ingat sana po tabi pirmi. Kadakol nga nagruluwasan. Papa Mar, pangyayari, yan po tulos ano. Ano ito na sabing drone, igwa pa lang kan sa tubig, ay aloy na. Ang aram ta paano baga, kadakala na nakaaram sa tuya, drone ngayon, naglalayog. Pero talaga pong igwa na ginibo na mga, ano yan, underwater vehicles yung tawag nila, yung drone. Diba? Na gamit, mga tugang,
kan mga abantidong mga nasyones, US, Japan, China, Russia, asin kadakol pang iba, na sa iba, gamit para ngaya makapagtransportar. Sa iba, gamit mga tugang sa intelligence gathering, and sa iba nga ni na primerong ginibukan pang rescue. Duwang klase pati yan. May saro, mga tugang na pigapod na inipong kunyan. So, remotely operated underwater vehicle. Yan, so, pigpapadalagan sa pagi ng remote control, may tawong nagmamanihar ka yan. Pig-operate kan tawo, may human operator. Higwa man na pigapod na automated mga tugang na ano yan, underwater vehicle, yung AUV na pigapod ninda na, iyan, mina-operate independently or na ano yan, dahil siyang direct human input. Basta binuel mo, nadalaga na siya. And matrabaho na siya kung ano man na nakaprograma sa iya. So, yun po yan tabi. So, dahil taaram, kung anong mga detalyos pa kayo, siyempre, adalan po yan kasatuya pong gobyerno, particular kan Philippine Navy, dahil sabi, pig-turnover na duman, kan PNP. Matapos na makuha, mga tugang kan, kan mga parasira, o grupo ng parasira, diyan po sa San Pascual Masbate, ito pong, submarine drone, na naglataw-lataw da po duman. Okay, kan pighiling, rinikisa, may markings na HY119 and nasusog na ini ngaya gamit kan China sa komunikasyon, sa pagpapadala ng mga komunikasyon, mga datos. Okay, so data po aram kung anong klase yan, kung iyan so pigapod niya to na remotely operated underwater vehicle o ito po mga tugang na automated underwater vehicle. Basta nailing ta na may mata, may antena. Yun po ito suna nailing tang picture na pigpresentar po kang PNP. So kung ano ang mga magiging pangyayari pa kayan, mga tugang ay di abangan ta na lang. Irespeto ta po ang pag-aadal muna kayang kan mga autoridad. And kung ano magiging next move po ninda, if they found it out, mga tugang na iyan medyo delikado para sa tepong seguridad. Alright, good morning sa mga ka-farmers natin. Good morning. Good morning man kay Ate Nitz na Barcenas. Good morning po ngaya Papa Mar. Happy New Year po. Happy New Year din po tabi Ate Nitz. And sa bilog na pamilya, yan, sa Baranda family, yan po sa, sa San Pedro, sa Bakakay Albay. Si Romel Labres, watching in Barangay Ilawod, Daragalbay. Happy New Year nga, Sir Mar. Salamat po tabi. And siyempre si Sir Edwin Ribangos. Kasod ba si Sir Edwin, sa muyang consultant dyan po sa, sa Laudato Si Farm. Ang ka-farmer na si Sir Edwin, kasod nag-iray sa Kampilapil. Kan fish pond. Ngunyan inda po kung ano naman ang pigigibo ni Sir Edwin habang nagkaantabay po sa tuya. Okay? Basta dyan po sa Daraga, kung kahit po nandun consultant, manungod po sa agrikultura, lalo na sa mga fertilizers, asin sa iba pang mga aspeto kang pagtatanom, mga tugang nin mga pananom. Adihon nindo yan si Sir Edwin. Tamaturoan ka mo kayan. Very good ang sa indang fertilizer na pigibo dyan mga tugang sa Daraga, kan lokal na gobyerno. Of high quality. Diba? Nung sabihin, dahil nasayang so mga imbis na itarapok, pasiring sa mga basurahan o landfill, napoproseso. And then, nagagamit para po magamit ka mga kababayan nato, ka mga tao, tamahal magang fertilizer. Okay? So, yan po tabi. Then actually, yan ang challenge mga tugang sa Satoya.
kung paano ng kang gobyerno na tuduho na ang subsidiya. Ha? Tuduho na ang tabang hanggang sa makatindog. Ha? Kaysa nga itong tawang kasanamang kisarong sakong abuno, and for the rest of the planting season, bala ka na sa buhay mo. Duman na uula mga tugang na talaga na atin. Siyempre kung kulang man talagang makakuhaan ang resources kang sarong farmer, talagang medyo may problema kita dyan. And dyan po nagiging problema nga kang buhay ta kadakol po ng mga dapat na asikasuhon. Okay? So, ang sabi ni Sir Edwin, hiyaon niya tabi ako, Sir Mar, sa composting facility. Good morning po. Yug-yug ununon mo. Pahit ang proseso. Yung mga agricultural waste, yung waste, mga tugang hali po dyan sa saudan, so mga tinarapok na hali sa mga gugulayon baga. Gigiriling yan, tapos may proseso po yan. Pihaluan ng yan, ng pang ingrediente para makaproducer ng magayon na klase ng organic fertilizer. And dyan, pigtatao yan, dan libre yan dyan sa sa Menro, magagad, magsurat sana, magagad. Di ba? O para sabi nga ni Kenny makatabang asindakulan, mainggan nyo na magtanom. Okay, o yan. And good morning man kay, Amigong Puno Ramirez, diyan po sa Santo Domingo. Yung naman si Amigong Puno, nato parang ko duman sa sa Burol, sa lamay kan sa kuyang igsuon na si Manoy Ben na Balaoro, na nilubong na po ka nakaging aldaw. Nakaistro sa kuya na aram mo ngayon, sa kada nga ako sa inyo, na-inspire ako sa inyo ni Father Momoy, pati nga sa programa mong aram mo niya to. O ito ngayon, ako lang kong tanong naman sa palibot ko. Una yung kataranin ko, yun yung nakinabang kayo. Tinaro si amigo, tinaro si Dubuluan. Ano yung araw-ariguso ngayon, may sabi ko, sabi tangani, di tamang kay puhan mga tugang ning dakulang lote. Yun ang bagong approach mo niyan, mga tugang kang farming. And even kan pangatama ning sira. Yeah. And to tell you frankly, marami na akong teknolohiya, marami ng bagay kung paano magtanom na dahil mo kay punin da kulang lote. Pwede dyan sa karong, di ba? Yung tinatawag nilang vertical farming, di ba? Sabi nga pwede man container farming. And ganyan, may nauso na nga discuss na ba last year na mayroon tayong tinatawag niya na sack farming. Sa pagining sako. Sa sako sana. Mga tugang, ayos na. Okay? Basta importante lang, magamit mo sa tamang klase ng daga para makapagpatubo ka ng pananom. Tapos makuha mo ta, may mga kinakaipuan na ingrediente, kaya nutrients ang kada pananom. Di ba? Araw ka mga gugulayon, kaipuan mo kayo na marirahayan ng mga nitrogen kaan. Di ba? So kadakol na mga bagay po kita i-consider. At pwede po nilang makuha yan ang adal na yan. Diyan po sa mga learning sa agriculture, sa mga agriculture office kan lambang lokalidad, at saka sa mga nagpa-practice na po kayan, magtanong-tanong kayo. Wala naman hong masama na magtanong, di ba? Sabi ba kaya ni Congressman Joey, kung day ara mag-apot. Pag di ara mag-apot, mag-unga. Kung hindi niya alam mag-unga. Di ba? Kaya po ayos. Okay, iyan, mga tugang, makakatipid ka, mananggal. Di ba? May regular source ka na ng gulay mo na you will not travel so far. Dahil ka na ba pa mas tricycle, dahil ka na malakaw pa sirin sa palengke, kundi malikod ka sa nasarong mo, kaya madyan ka sa barasbisang kanarong mo, makakakuha ka na ng makakaon mo. Di ba? Yung mga paska scraps, pwedeng maitanim yan. Diba? Gusto rin doon ng similya ng F1 na talong. Punta kayo doon sa SG Farm. Diyan po sa Libon, sa San Agustin, kina Mark J. Sanchez. Baka mayroon pa. Kasi ka nakaaging bago magsarado ang taon, may pinaabot na information si Mark J. Na ngaya available na ang F1 seedlings ng talong. Ready for replanting na. Yung gununon mo. Di ka na mapatubo pa. Tubo na ma-transplant ka na lang. Di ba? Ready for transplant na. So, lang ka, sabi, mga tuga ang para at least kahit pa paano,
mayroon tayong matitipid, pagkatapos mayroon tayong sureball na pagkaon na sigurado ta ang pagkapadakula, dahil yan inaluan ng chemical, ligtas para sa pamilya. O, di ba? Yan, pag-abot sa mga pagkatama ng mga sira. O yan, iguana po, maski sa likod ka na rin mo, sa laog ka na rin mo, pwede. Di ba? Dahil mo na kay puwaning dakulauno ng iyang lote na gibo mong pispan, dahil na. Marami ng klase, di ba? Mayroon tayong recirculating aquaculture system, yung RAS system, di ba? Mayroon tayong yung aquaflux, di ba? Marami, di ba? Ayan, sabi po digdi mga tugan ni Sir Edwin, tilapia gabiculture tamauran Sir Mar. Yung ganunon mo. Pwede ba yung pagaluin na di? Tilapia gabiculture. Ayan, para po ipagsama-samahin na natin yan. Tsaka yung tilapia naman na seedlings, na fingerlings, libreng pigpapanao po yan kan bifar. Hanggang ngunyan, madumang ka sana, masurat ka, and then kung sa iniyan, and then bibisita man hindi yan minsan. Bisitaw niya na lugar mo, talagang igwa. Diba ka nag-agad sa naman, drawing man sana, kung anon mo sa naman. Talagang tatawang ka, kumpara sa kaipuan mo, depende man duman sa assessment po ninda. Okay? Ang mga pakinabangan tanang gabos na bagay. Sabi nga ni, kung may mga origan ka mong dahin na po baga pigagamit, i-convert yung i-convert yung fish pen. Para mayroon tayong ulam, mayroon tayong isda. Kung dahin man nakakapaglawod, halimbawa, tamaraot ang panahon, dipisil nga yung maglawod ngunyan, at least ikaw kang makukuha ang sira. And iyang ginibo, mga tugang dyan sa may parte kang Central Luzon, na pera duman sa mga sirang dagat, igosindang mga sira, mga tugang sa, sa ubas, sa tabang, di ba? Igosindang sira, na sabi nga ni, iningaya, para ma-address yung problema sa padagos na paglagaw kan sira na nadadakop sa dagat. Because of the demand and supply, at least may alternatibo ngayon sa mga kababayan na mabakal. Di ba? O yun ang mga nagkakapira pong mga pigbusol na programa na sana tuloy-tuloy masusteniran. And sana, muna po na 2025, yung mga local government units, dagdagi naman indo ang alokasyon para po sa mga sa mga paraumata, sa agriculture. Dagdagi na indo kung dakulo ng pigtataon indo dyan sa infrastructure. Na minsan nagkakaropo man tulos, tamaluya sa misklada. Uni na tabi na kunyan. Uni ng mga pananom ang sa tuya po natawaning panahoning focus, di ba? Padakulunta ang food security, padakulunta po ang food production, and sigurado po yan because Itabed and Mindanao na sa mga lugar, mga tugang nakarayo, nagpagiribo mismo ng tinampos yung mga nagbabarang, yung mga negosyanteng nagpaprodusir, nagbabakal ka sila mga produkto, tangaling madali ang pagtransportar. Di ba? Sana maging siring po kayang maging kasiring ka-aggressive sa tuya po mga lokal na gobyerno. Programahan kimaray, yan po na sa agrikultura. At saka hindi pwede yung one time lang ngayang pagtatao ng ayuda. Di ba? Tapos rumuluwa sa mga teknisyan. Hilingon kimaray. Go to the field and then engage with the farmers para mahiling talaga ano ba talagang kailangan nila. Di ba? Dakulo na pong mga bagay na dapat man na itabang sa sainda. Bako sa naman itong ngaya ayudang pansamantala. Di ba? Na pag nawalang, wala na. Di ba? Dapat so talagang napapakinabangan. At saka kumataw ng abono, so at least man lamang sa sarong planting season na. Hindi yung sasaruan sa ng base. Bala ka naman nga sa iba. Sana yan po ang naging problema. Mahal ang abono tata. Dahil man kita mga tugang ki manufacture ang gigibuan digdi. Kaya itong gagaramit baga. Perming imported. Kaya mahal. Di ba? Okay, di duman sa mga kababayan huwag kayong mawala ng pag-asa. Nasa higos man sa naan, pag nakumang tamang patama-tama, mga tugang dyan sa mga mga gulo-gulayon, ayahay ka. Isa ito sa broadcaster na, si Caroger,
Ha? Natimpon ko nga papamar. Muminahal nga ya so antak. Aram mo ngunyan jiro mga antak kung gurano ng kilo, 180. Kung natsimpuan mo ito ngunyan, ayahay ka. 180 pangyari di. From ano yan, dati kahit 70 nga ni, mahal na eh. Di ba? Ngunyan, muminahalo ng lalo mga tugang. Kaya, yan po ang beauty mga pagtatanom. May konsumo ka na sa pamilya mo, may pwede ka pang makapagnegosyo. Di ba? Yan sana mga tugang. Dapat lang aramon ta. Magpaturo sa mga nakakaaram, tangani po na mas magiyahan kita as hindi masayang so ispersos. Minsan yan na kami na minapadisospira sa iba niya itong kababayan na magtanom. Kung dahil niya nahihit, dahil niya titamaan talaga. Pero lugi niya, labo ko na. Iba-iba na naman siya ng trabaho, iba naman siyang opisyo. Pag iba na naman na ninegosyo niya. Iba na naman na pagkakabalahan niya. Suko agad di ba? Ayaw po talaga kaan sa primero. Kaya it is important na aramon mo kung ano ang piglalaog mo, mga tugang na kunyan bagay na para sa imong ikabubuhay. Di ba? Okay. Mga kabayan, stand by lamang. We will be back for more stories. Makalistan po kayo. Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Prats Yambao po, nagfi-flex for Plemex. Pambatang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mamis, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Tuhod, siko, baywa, paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng arthritis yan. May undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Huwag baliwalain ang kirot na nararamdaman sa tuhod. Baka hindi lang yan joint pain, kundi sintomas ng arthritis. With proper diet and exercise, uminom ng Artrisin. Ang Artrisin ay undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane supplement na maaring makatulong protektahan ang kasukasuan. Ito ay may antioxidant at anti-inflammatory properties na tumutulong labanan ang epekto ng arthritis tulad ng pananakit ng kasukasuan, pagkasira ng buto at limitadong paggalaw. Sa tulong ng Artrisin, maaring mas tumibay ang cartilage, ligaments, tendons at synovial fluid na bumubuo sa kasukasuan. Mas flexible gumalaw, kayang-kaya maglakad o mag-jogging. Mabibili ang Artrisin sa mga pangunahing butika nationwide. Make the right move. Mahalagang paalaala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Mabibili ang Artrisin sa Mercury Drug, Watsons, South Star Drug,
and other leading drugstores nationwide. Getting married this year? Planning for a birthday party? Organizing an event for your company? Bicol Food Delights Catering Services is your one-stop solution for your upcoming events. From venue, coordination, and events host, we got it covered for you. At Bicol Food Delights, we also cater events of all sizes, specializing in wedding, corporate events, and parties. We've got the best menu for your events, like crispy Bicol Express, braised pork ribs in white sauce, cheesy baked lasagna, chili beef tinutungan, BFD fried chicken, and more. We also offer service contract and tables and chair rentals at affordable prices. Bicol Food Delights Catering Services is located at the second floor of BFD Building, Purok 2, Barriada, Barangay 38, Gugun, Legazpi City, in front of Kalayaan Park. For more inquiries, you can call us at 0919-094-2572 or 0927-353-4407, or you can visit us at our official Facebook page at Bicol Food Delights Catering Services. Bicol Food Delights Catering Services. Great food, delightful service. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Radyo Balagon Kaito, DCGB Ngunyan, Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB, 729 kHz. Enot sa Bareta, Enot sa Gabos. Oras sa Radyo DCGB, alas 11:08. Hali sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta, oras-oras. Sa giraray na siniguro kan Philippine National Police o PNP ang pagiging technology-driven na profesional asin apolitical kaini para suportaran ang konstitusyon asin ang katalingkasan ngunya na bagong taon. Inatinawan doon ni PNP Chief Police General Romel Francisco Marbil sa iyang mensahe para sa mga Pilipino kasabay kan paglaog kan taon 2025. Sigon kay Marbil, kaipuhan na makasunod ang mga pulis sa nagbabagong demand sa pagpapautob kan lay sa makabagong panahon kung sain, siniguro man kaini sa publiko na mas pagtitibayon pa ang pinagigibong inisyatiba para protehiran ang buhay, bantayan ang mga pagsadiri ka nasyon, asin maigot na ipautob ang rule of law. Katakod kaini piglalauman man kan hepe, ang pagkakaigwanin sarong modernong pwersa, kana pulisya para sa bagong Pilipinas. Yan ang pangalas 11 bareta hali sa DCGB News Base. Ako po si Shara Milaron, marhay na aga. Ang mga baretang ini, hatod sa Indo kan mga minasunod. Playtime for all your gaming needs. Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Red Horse Extra Strong. The #1 extra strong beer in the world. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Sa inyong nadango, ang pinakahuring bareta, oras-oras sa DZGB. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. AVP Catering Services. Affordable, elegant, trusted for years. AVP Catering Services. Through the test of times, AVP opened their doors in every life celebration. AVP, through the test of times, we have served you at your own home. AVP, through the test of times, we open to-go meals to bring home to your family. And the rest, we will give you the best. AVP Catering Services.
AVP Catering Services is here to serve you from delectable Bicolano and international dishes to a beautiful atmosphere of our function halls. Perfect for all kinds of celebration. For reservation and inquiries, call AVP at 0926-970-1851 or at 0918-735-4008. Email us at avplegazpi@gmail.com or visit us along Imelda Rosas Avenue, Legazpi City. Follow us on Facebook. Gobernador na, abogado pa, yan si Governor Greg Slagman. Dakol na programa, dakol nang nakitabang sa mga parao. Mapati sa edukasyon na imo maikumpara. Kung ang hururon naman sa kalamidad, sinisigurado ni Govlagman ang satong seguridad. Murang pinipiling edad, pagkabot sa pagtabang, gabo sa iya parantay, daig diyang makakalama. Supisyenteng bulong sa mga ospital, pag-asikaso kampondo sa gobyerno nasyonal. Pag-usbong kibanwa sa iya iyang gigibuhon, mga pangako niyang dain niya bastang papakuon. Mga barangay sa iya ay urugmahon, tatao makitaw, talagang si Gov mapuuton. Pamilyang Lagman, probado na ang serbisyo, may paninindugan, asin ugwaking prinsipyo. Gobernador Rex Lagman, tunay na padaba, may nalbay. Gobernador Rex Lagman, maaasahan. Aramon Yato sa DCGB. Kaiba si Mardila. Musta na? Ayos pa ba ang buhay natin? Kaya pa ba? Eh kung hindi, paano na? Ewan mo ba? Bahala. Yan, push mo yan, bro. Pray until something happens. Bano, mga tugang balik po kita sa mga istorya. Ganyan po na pagkaaga. Second part ka niribanan niya to. O yung mga misis. Good morning, rekas-rekasan. Tadto na naman. Sarap-sarapan ng mapremyuhan. Yan, para po naman sa mga kababayan natin. Bog mo ngayon ng mga misis, igwa po ning rollback so presyo kan liquefied petroleum gas. Kantidad na 8.80 kada 11 kilogram na tangke. Yung ano baga, yung regular na tangke akan liquid petroleum gas, mababawasan ng 8 pesos 80 sentimos. Nag-desisyon sa mga retailers kan yung mga dealers kang LPG sa Pilipinas na bawasan dahil nagbawas man so contract price. Ayan. Nagbawas ng 80 centavos per kilogram. Okay? Kaya may ang sabi, mga tugang, dire-diretso pa da iyan. May downtrend na nahiling mga tugang sa mga nagbabantay po kayan. Ayan, okay? So kaya duman sa mga kababayan niya to, mga tugang, kunyan sa nakita, maglaom sa nakitang maray. Ayan, Papa Mar, no arin mapo ng akap pangyari sa Indo. Akap na tulos na, pumpasan na akap na tulos. Di ka pa nagsawag kang kaakap kang kaliglipot kang panahon. Yung akap medyo maaloy-aloy garuyan matiripon pa kayan sa tulong ahin sa di gobyerno. Dati baga, nakasentro sa na iyan mga tugang implementasyon kayan sa Department of Social Welfare and Development, DSWD. So, sinda so nagbalangkas ng guidelines. Kaya lang, digdi sa bagong ipinasar mga tugang na budget for 2025 na adalan kan presidente kan Pilipinas, budak kang kunyan, kan mga economic managers, duman sa veto message mga tugang ni Presidente Bongbong Marcos Jr., piglinaw na bako na sa nangaya ang DSWD ang ma-implementar kini, kundi tulong ahin siya na. Anong mga insayan? Pero sa DSWD, mga tugang isinabay na sa Department of Labor and Employment, tapos yung National Economic Development Authority. Ining tulong ahin siyang ang gobyerno ang nasugo kang presidente na
magbilog nga kamo ki guidelines. Ha? Kung sisay talaga ang mga magiging beneficiaryo kayan because sabi baga ini ngayang akap ayuda para sa kapos ang kita. This is intended mga tugang to augment di sabi nga ni kayan necessities na kulang sa na kinakaipuhan mga tugang kan mga workers ta particularly ito po mga tugang na minimum wage earners na tinatawag. Iyan. Ta kung alang ka ng sweldo mo, day ka man di kaipo, day man ka man di kasakob. Di ba? May ano lang sinda talaga. May sweldo na abuton mong naong kaduman nakababot kaduman sa sweldong ito sa kakamatatawan. And then depende man sa kung piraan maitaw sa imo, depende yan duman sa assessment. And dangon yan sa bago nagigibuhon mga tugang na guidelines kan tulungahin sa kung paano ng sistema. Yeah. And then kung ganun pa rin ang sistema na magpapalista so politiko o kung ano man ang grupo, and then ang magdistribo mga tugang sukunyan. So ahin sa di gobyerno. Halimbawa, ewan natin ngunyan sa bagong sistema. Yun iso mga pigpara question baga tugang ka mga senador na akap. Pagkatapos, tapos nagkasurundo mang giraray. Kaya lang, day man na utob mga tugang so inalokar na 37 billion binawasan naging 27 na sana ito. Parang ibinalik so dati lang. Yung ang ginamit nindang na pondo is yung parehas lang kan last year. 27 bilyones. Garo 26 or 27 billion pesos po yan, no? Para magamit sa akap. O di halat-halato na lang po tabi din. Magtrabaho na una. Ay maganda, wag tayo ngayong 2025. Wag tayong paasa. Wag tayong mangako, yung false hope, di ba? At saka wag tayong palaasa. Wag tayong masyadong dependent din sa mga ayu-ayuda ta. Yan nga yung nakapakunyan sa Indo, nakapaano nga sa iba, nakapakunyan, nakapaiugak. Supposed to be ba ng ganbaga ko ta? Dapat mong tabangan. So, nagtatrabaho. So, nagigibo. Hindi sa Pilipinas, si Mama Nald. Pigtatabangan, hindi sa tambay. Okay. Di ba? Trabaho nga sa tambay. Sigid-sigid nga kamo dyan. Pagkasigid-sigid, turkaw to, tapos na. ay, Sus Maria Joseph, di ba? Dapat nga tabangan, taso, kunya, nagtatrabaho, arugan nga na may kulang nga ang kita, nagdaganta. Hindi yung ibang programa na lalo ngayang nagiging dependent sa mga tao duman sa yun na sana, dahil na nagod ng iro, naglalaom na sana itong ayuda. Pangyari, aday. Ayo. Alright, dugaan na po na istorya. Mga tugang alipin niya sa luwas, partner Alarmalyo nasa linya. Partner Al, good morning. Please come in. Yes, Marinaud doon at sabi, partner, ma-oobligar man ang mga kandidato na magsaralida nin tarpulin na inot na nindang iwinagas sa mga buro barangay para magpamidbid. Ano na ilalag ninda? Happy Valentine. Tapos na sa Pasko, tapos na sa bagong taon, kaya Happy Valentine's naman. Advance talaga mag-isip. Tapos sa iba, Happy Fiesta. Happy Fiesta. Wala naman bagaan mga piestahan. Malapit na. Oo. Ang pinakainot dyan, may mga patron na Santo Niño. Sa Enero 16. Duman sa Indo. Tapos sa Puya. Kaya obligado sa mga kandidato na surugoon naman sa mga suportador ninda na magsalida nin mga parapernalyas, mga tarpaulin
Dahil sa iba, nagkagirisi naman. Sa iba, intentional na nagisi. Sa iba, winarong usong kamparos. Totoo yan. As in, sa iba, nagkaralapa naman so ibinarogtak na frame. So kukulamber. Kukulamber, ano ba, sa mga barangay. Kaya maririparong niyan sa ibang mga tarpulin na kaya na sana kung sa'yo nagilid-gilid. Dahil naman kinag-iintindi. Kung minsan, ihugot man ka na ibang residente, gigibo na sa naman na pang-atop o ano-an pwedeng pakinabang kan mga tarpulin na ibinurugtak, kan mga luminihis na aldaw. Kaya pigilaw man ang niya na bagong taon, ang mga tarpulin na sa salidahan naman, nanganing lalong magkamiridbidan ang mga aspirante dahil kung sumahaw nasa 4 na bulan na sana ang pwede nindang ipagpamidbid sa mga barangay dahil madali na ang Mayo ma-eleksyon na. Ang kunyan mo sa nasinda, mapamid, ang kampanya, ang kampanya pala mapon March 28 sa lokal. Yes, ayan, pwede na sindang magsabing vote me. O yan, dahil pa. Pwede na ikagso numero. Pwede numero, tapos basta na i-vote. Yan mga technical limit naman sa arabangan mo, kaya ibitaran man ang mga aspirante ko niyan. Takon ilingon mo din sa mga barangay, maski sa may mga tarpulin, sinyal na nagpamiridbid na ining mga kandidato ta sa maabot na Mayo. Yan, papartner, ang informasyon, ginara, digdi sa luwas, Alarmario, DCGB. Thank you very much, partner Al. Yan mga para naman, Happy Valentine. Sa puso ko, kasama kayo. Ang nangyayari, kung ano-anong mga pinagang, sarabay-sabay dyan sa, ewan natin kung paano, kundi, wala eh. Ang declaration kasi kang Comelec, sabi ninda, masasakop milang iya sinda pag nagpunang campaign period. Yan, kandidato na sinda. Ganyan nga, aspirante pa sana. Sabi ba, dapat kaya ko tapan pailing. Kunya na, dahil na magparaburog ta kung ano-ano pa man dyan ta. Nakakabintay niya sa igwa. So dahil ngayon, lalo ngayang nadidisband na nawawalat. Diba? Kundi wala tayong magagawa. That's sabi nga yan ang nasa batas eh. Diba? Kundi sa iba, nagdedelikadesa. Diba? Tapos ba, nagtripid-tipid man. Kundi so, talagang igwa, talagang kunyan talaga. Mailing mo dyan ang mga prominente man talaga, mailing mo minaprintira. Lalo ka itong sumadali na Pasko mo na mag-New Year, Isus, nakawagas talaga, nakuluno na. Ngunyan palan, bago naman. Igwa naman ang mga kasuguan sa mga, mga supporters. Na ngaya, sa mga nagkagirisi dyan, o wala sa mga existing, saralidahan na ngaya. Gibunta naman, Happy Valentine. Yan po sa mga kababayan ta, maabot po ang aldaw na may magkukuron yan, may pepresentar na naman kansenda pong mga sadiri para sa sendang mga kagustuhan na magserbi. Baka tugang sa banwa, magserbi sa nasyon, magserbi sa probinsya, na mga sasabi nating mga public servants. Hiro ko dyan ang public servants, iba na eh. Okay? O di, ngaya, salidaan ta na mga tarpulin na ta. Madali lang yung magpista naman. Ang nangyari, bala, nakamutabi, mga tugang, basta ang tugon sa ni Papa Mar, iboto nyo, kung baga, isurat nyo, iboto nyo, piliyon nyo. So mga, sabi nga ni Ken, may mga maray na klase ng plataforma, na bago itong kunyan, plataformang, to the moon. Bago itong plataformang 10 ito di Marines, kundi
doable, makatotohanan na kaya na talagang gibuhon. Di ba? Tangani po na makapili. Sabi nga ni Kayan, tamang tao sa tamang pwesto. Ngunyang baga, dakulon kitang mga minapresentar. Di ba? Minsan nga ni, mas napipili pa so mga tao na bako man talaga magkakanigong makatukaw sa pwesto kundi dahil sa popular, dahil may resources, iyon pa na nakatutukaw. Garo ngaya, may kunyan ngaya, may sala ngaya. Sa pagpili, ayun, iwan natin basta pili sa nakamukan so tama. Yo. Tagabus mong bagayan, sabi ka pa, as far as communication, kabus mo ng kwalipikado ta. They know how to read and write. They are registered voter. They are resident of the Philippines. Di ba? Di ba? Iyo yan. Kundi, siguro, panahiling tanamang bagaan mga performance kan iba. Di ba? Di pili kita ma. Yo, para po, maka-arabantiman lamang. Ayo. Okay. Duman sa mga kabarangay ta, bangatugang, nagrani na, no? Sa mga senador, madali na. February 10, mapuna po ang kampanya kang mga senador, kasarabay ang party list. And then, Marso 28, mapuna man po mga tugang sa kampanya kan mga sa lokal. Magpon sa congressman, sa mga gobernador, vice-gobernador, mga board members, mga alkalde, vice-alkalde, sa mga konsehal, sa mga banwa asin syudad. Yun na po yan mga tugang ang pagpunggang karampanya nila 45 days. And then, matapos na siya ng kampanya, ning Mayo 10. Tapag pitsa 11, bawal na magkampanya. A day before election. Tapos on the day of election, Mayo 12, bawal na po magkampanya. Yun ang potabi ang yun ang mga schedule. And then, padagos pa yatang na umiikot ang COMELEC sa mga ibang barangay para sabi nga ipamidbid ang makina na gagamitin mo niya na mga bagong makina. Automated counting machine, ACM. Bako unang voting machine. Counting machine ang tawag nila ngunyan. Di na rin dyan, mag-participate ka matanganing, mauko na nila, magamay nindo ang paggamit kayan, ngani po na, dahil man kita masala ngaya pag-abot kang oras. Pero sabi ninda, and even yung mga naka-obserba ng inot, na ngaya, maray ngaya man talaga ngunyan, kumpara kang inot. Matesting tayo yan mga tugang saldo kan eleksyon, especially sa transmission, mga tugang kang mga resulta. Ayan, sabi, magamit ki moderno na makusog na signal mga tugang ning internet, tanganing sigurado talagang bumalda ang transmission. Pagkatapos, pasiguro na yan ang makina na maski tulong aldaw na dahing kuryente, pwede mag-operate. Ganun mo ang mga safety nets po ninda yan. And then, pwedeng mahiling kan botante so sa iyang binoto, duman sa screen, mababasa mo kung tama so binasa kang kunyan, kan makina, bago man ma-print. Ayan. Kaya, duman sa mga kababayan ta, let's hope for the best. At ang sabi magkakasubago sa bareta ta, sa New Year's message, mga tugang ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia na mantinido da tabing magiging halangkawan integridad kan botohan ngunyan pong 2025. Okay, mga kapatid, 11:31 in the morning. An oras hatod sa Indokang Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Playtime for all your gaming needs. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys. Red Horse Extra Strong. The #1 extra strong beer in the world. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha.
Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May Silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Syudad kan Legazpi, si Konsi J. Pili, handang magserbi. Konsi J. Pili, dedikadong servidor si J. Pili, tinatabangan niya gabo si J. Pili, para sa Legazpeño si J. Pili, serbisyong na matanos. Konsi J. Pili, handang magserbi. Konsi J. Pili, handang magserbi. Attention! Attention! Mga paraantabay, may marhay na bareta! Ang DZGB nasa cellphone na! Yes po! Madadangog na ang DZGB sa saindong mga cellphone. Sa katuyuhan na mas lalo kamong mapagsilbihan, asin dagdag na konvenyensya sa saindong gabos, ang DZGB. Pwede nang ma-access sa paagi kan sa indong cellphone. I-download lang sa saindong mga Android phone ang DZGB app sa paagi kang Google Play Store, asin Apple App Store, asin hanapo ng DZGB Live. I-install sa saindong gadget, asin malinig nindong madadangog ang DZGB. Libre po ini. DZGB. Number 1 na, may Facebook Live pa. Ngunyan, may DZGB Live app na. O, ano pang pigahalat nindong mga paraan tabay? Download na! Ang numero 1 kailangan sa ngayon, extra strong ka dapat para di ka mawasak ng anumang hamong ibigay sa'yo. Ang hanap ng Red Horse Beer, extra strong na tulad mo. Lakas. Tama. Kayang tumindig at harapin ang mga pagsubok na parating. Panatag ang loob na bukas na namnamin mo ang iyong tagumpay. Lakas ng tama pero di wasak sa hamon ng bukas. Red Horse Extra Strong, the number 1 extra strong beer in the world. Drink responsibly. Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Prats Yambao po, nagfi-flex for Plemex. Pambatang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mamis, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Coronavirus ba ang hadlang sa pag-aaral ninyo? Andito na ang Southern Luzon Technological College Foundation Incorporated ay gumawa ng hakbang sa mga gustong mag-aral sa junior, senior high school at kolehiyo. Ang SLTCFI ay handang umagapay sa mga mag-aaral upang may pagpatuloy ang kanilang pag-aaral at pagharap sa new normal o sa makabagong panahon na ating kinakaharap. Sila ay nag-o-offer ng flexible blended learning o online or offline/modular classes. Kung may sapat na gadget o may maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang online classes. At kung ang estudyante naman ay walang sapat na gadget at walang maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang offline/modular classes. Sa ganitong paraan, malaki ang matitipid ng mga magulang, wala na silang iisipin na pamasahe, baon at iba pa na kinakailangan. Ngayon, mas magagabayan palalo ng mga magulang ang kanilang mga anak at higit sa lahat, masisiguradong mapaprotektahan pa sila sa mga pwedeng masagap sa labas tulad ng COVID-19. SLTCFI course offered junior high school, grade 7 to grade 10, senior high school, grade 11 to grade 12 with academic track, STEM, GAS, ABM, and HUMSS. College, Bachelor of Secondary Education, majors in English, Mathematics, and Filipino. Bachelor of Technical Vocational Teacher Education Program, Bachelor of Science in Business Administration, major in Human Resource Development Management, major in Business Process Service Management, and major
major in Financial Management, Bachelor of Tourism Management, Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Science in Information System, Associate in Computer Technology. What are you waiting for? Enroll now in our online registration. Visit www.sltcfi.com/ENROL. And for more information, please contact us at 0977-147-3488. Basta SL, wow! Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado, 8 a.m. to 12 noon naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Rabvax Legazpi, R&R Suite, Sagmin, Legazpi City, near Aleco. Rabvax Ligao, in Barangay Tuburan, Ligao City. Rabvax Tabaco, beside Siga Hospital. Rabvax Iriga, in front of Yusan Iriga. Rabvax Irusin Sorsogon, malapit sa Irusin District Hospital. And now open, Rabvax Masbate, in Barangay Espinosa, Masbate City. Like us on Facebook. Maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Rabvax. Aramon Yato. Aramon Yato sa DCGB. Kaiba si Mardela. Alright, bakatugang balik po kita sa programa. Nako, alas 11:37 na pong oras para po naman sa mga may lalakawon. Iyan, mag-reskusar na. Tangani pong day kita maipit sa katuya pong mga appointments asin sa mga dudumanon. Kabata, sige naman ang uran-uran. May abiso na baka ano yan, dyan naman ang hapon, mag-urana naman. Ginabigla sa nadi. Magpasiguro pirmi mga tuganin ko niyan. Sabi nga ni kayan, kay puha na mga pamandong. Kaning day magkaigwa po ng problema. Dakol na basura ang winaralat kang kunyan aday. Kang nakaagi pong New Year. Epekto kang New Year, mas kisain man na banwa. Kadakol na basura. Kaya, good morning dyan kay Catherine Losabiasi. Ang menro kang Pio Duran. Sinda so matibay ang sa indang pagmaner ng basura dyan. Pero, nangangapudan sinda mga tuga na maging responsable kita. Maging responsable ka mo dyan sa Pio Duran. Practice waste avoidance. Di ba? Gumamit nin reusable plates and utensils sa handaan. Bako itong disposable. Kami na abot sa mga kali, sagod sa dagat na karabot po yan na balandra. Di ba? Magbakal, mga tugang, kan kinakaipuan sana. And then siyempre mag-practice mga tugang ng proper waste segregation. Digdi sa daraga, 4 na truck na Digdi sa Legazpi, kinulang so dalagan ta, kulang so tawo, tapos kulang so truck. Dakol pang day na akot, pangyari. Sa ibang, ako nga, nagkasarap talaga, pitsa ulo, talagang suro pa yung mga truck, talagang piarako talaga nindata, talaga ngayang grabe na, mga tugang dapat talagang mahali. Okay, so sana, sa mga maabot na panahon, ayan po tayo, i-considerar tayo yan. Huwag tayo masyado magparagamit kan so nakakadugang pa. Kaya mga tugang pigobayadan man ang pigdadala yan sa rin sa sanitary landfill, kan lokal na gobyerno, pigobayadan man ang milyones ang bibayadan taon-taon. Kanyari, samantalang, ay. Bueno, Joshua James Bino na sa linya. Joshua, good morning, go! Hello, good Yes, morning, great. Samar. Good morning sa mga paraan tabay. Nasa pagkondusir naman ngunyan ni na magkakanigong research asin investigasyon ang headquarters kan Philippine Navy. May kinaraman tabi Sir Mardo man sa nako ang submarine drone kan mga parasira sa kadagatan sakop kan San Pascual Masbate kan nakaaging Disyembre 30, 2024. Initabi Sir Mar ang initial na simbag sa media kan Naval Forces Southern Luzon sa paagi kan Director kan Public Affairs Office na si Lieutenant John Emmanuel Sison. Kung matatandaan ba tabi Sir Mar ang istorya, Desyembre 30 kan makuha kan mga parasira sa nasabi ng probinsya ang nasabi ng ekipahe asin di naman ini
kan mga miyembros kan na EOD Regional Office 5 asin sa kinandusir na assessment sabi Sir Mar kan personalized man kan na PRO 5 susog sa pahayag ni Regional Director Brigadier General Andre Perez Dizon na pag-araman na kumpirmar na ini hali sa o pagsadiri kan China pitsa 31 kan i-turn over kan EOD sa Police Regional Office 5 ang tindang ekipahe matapos magkondusir man sinda Sir Marlin X-ray asin na hiling digdi na dayman ki patakot na pampasabog itong nasabi ng ekipahe. Dahil man na bumba. Dayman ki bumba dayang sign na pwedeng sumabog ito. Pero ano yan, na ugid ninda kung anong klase ng submarine drone yan? Kung itong remote controlled o itong autonomous underwater vehicle? Ang pahayag tabi sa Marni Dizon ta inikada naval concern na dumanapig turnover sa Philippine Navy din dinara sa Naval Porsol and sinda naman sunod kondusir ni na kumbaga mas hararong pang investigasyon. Ang initial lang sabi Sir Mar na nakumpirmar igagamit for kumbaga intelligence work and communication itong drone na ito and ang pagtubod kunyan dahil naman naggagana dahil naman andar kana makwata susug sa pahay baga ni Dizon kasuba ko tabi Sir Mar nakwa ini naglalataw na patindog diyo kaya pitsa 30 na ako 31 after magibuan ng extra kan EOD turn over sa PRO 5 sa PRO 5 man turn over sa Philippine Navy and ngunya na pagkaaga susug sa pag-uugid ta so headquarters kan Philippine Navy ang nagkukondusir na tabi Sir Mar ni na research and further investigation duman sa nako ang ekipahe na ito kan China submarine drone. Medyo nagkukulit nga ni sa ibang mga pag-iriba sa industriya tabi Sir Mar nakikiuron na baka nga mapupwede na rabas-rabasan ang pagpalawas ni na statement kan na Philippine Navy. Nagkaperek aldaw naman bagatabi Sir Mar ang nakaagi pitsa 30 na overtried pa iuno. Correct. Dakol kaya ang naku-curious kung ano ang bagay na ito paano nakaabot sa Masbate tamagin baga si Regional Dizon nagutubod na posible may epekto ito sa regional security sabi Sir Mar any foreign object yan sabi baga pang komunikasyon sa kapang intelligence gatherings so posible ngayang halimbawa dahil na nagdadalagan siya pero may ikipayan sa laog na nakakapag-transmit pa. Correct. Ito ang dapat din determinar ang kimarami. Kasi tamang pwedeng kategorikal sabihin na ngayon, route na yun, naman nga ito nagagana. Pwedeng di nagagana, so di na nagdadalagan. Pero so, laog ka ito na nakakapag-transmit o nakakapag-receive ng mga datos, baka buhay pa. Pwedeng arrogant sabi, Sir Marco, di susog sa pahayag ni Police Lieutenant o di Lieutenant Season, sa kanyang tabi Sir Mar, sa kustudiya kan Philippine Navy itong bagay na ito nasa pagkondusir ng research and investigation na Philippine Navy headquarters and sigun siya mapalawas sinda ng statement basta natawa na sinda ng authorization and kumbaga signal na pwede na sinda magpalawas ng pahayag. Arin ang nag-determinar na kung anong mga datos pa ka ito. So ano yan? Central Office na kang Navy? So, headquarters tabi Sir Mar, na Philippine Navy, tayo na nagkukondisyon mo niyan, na investigasyon mo research ta, kumbaga, blanco pang maray, so PNP, ang kapat lang ninda, initial, ang aram lang ninda, China-owned. Dahil mas yun ang expertise ka yan. Kaya tangani ng, kumbaga Sir Mar, mas hararon sumako ang informasyon, turn over man sa Navy, naval concern na, and sinda so mas makapagsagibo, may mas hararon na research and investigation, may kinaraman duman sa nako ang bagay sa Masbate. Di ano yan, pinadara kang nabpursol duman sa headquarters tinda, so sa national so itong submarine drone. Pwedeng yung
mangyayari, Sir Mar, sa susunod sa pahayag, headquarters kan Philippine Navy na na may custody at Sir Mar, nag-aalat man sinda nila go signal bago man sinda makapagpalawas min magkakanago man na statement may kinaraman sa bagay na yan. Iyo, dito maharaman kung anong klase ito. Pwedeng, dalawang klase kasi ang submarine drone eh. May isa ro na remote controlled. Masabi, bigla padalagan ng human operator. May isa ro na itong autonomous na pag pinograma lang yan, madalagan andyan. Sige, sanang dalagang kan dyan, dahing tawo. Dahing nagmamanihar kaan. Dakol na kaya, Sir Mar, ang sa iba na curious ta, kumatandaan tabaga, kan mga nakaaging taon, Sir Mar, so may nailing man na Chinese vessel ba sa Katanduanes. Tapos, aloy na pa naman yan dahil nagmutuwa ng mga issue. Sagkod sa ngunyan, patapos sa December, may araw naman kayan. Dakol baga ang hahandal ta dati sa West Philippines isa na may issue. Pero ngunyan, nakaabot na sa eastern side dyan Pilipinas. Dapat talaga magbantay si Tabaka. Nakapokus naman kita dyan sa manood dyan sa submarine drone na yan. Tapos may nag-relaog na pala duman sa West Philippines eh. Pwede makaraman ko na ng pasistema. Ang nangyayari. Ay, Diyos ko. Okay, sige. Halatalaton tara lang to. Paano kan dahi man expertise ka sa PNP? Dahi man expertise digdi sunang porsol. Di, duman sa mga may nakakaaram karong mga may training man manungod kenta. Iyan bagang mga mga pinagamit man talagang kan mga yan, kan mga naval forces kan iba-ibang mga mga ibang mga nasyones, yan na submarine drone na yan. Di si bangani so bigamit pang rescue pero ngunyan yan sa communication at sa data gathering na. Yes. Ang tabi Sir Mar, na follow up na storya. Narin man daw magkagawa ng submarine drone para mas lalong masuyo mo ang kalaguyo ang iniirog mo. Ang nangyayari. Okay, sige. Okay, tayo Sir Mar, dagdag na storya. Joshua Bino, DCGB. Thank you very much, Joshua. Ayan po tabi. So, nasa kamot na po kan Philippine Navy. National Headquarters ang mga detalhes kung ano pong klase ito po na nakuha na submarine drone. Duman mga tugang sa San Pascual sa Masbate. So, basta ang initial na aram, mga tugang, base duman sa interview kasubago kay Regional Director Brigadier General Andre Perez Dizon na ito ngaya gamit kan China. Na pigagamit para sa intelligence gathering as in communication. Ito nga kaya pig-turn over mga sa nabporsol sa Navy ta Army sinda may mga kabatiran gayan. Kundi sabi man ka nabporsol dahil man da sinda kaya nakabatiran kaya pinadala ninda duman sa National Headquarters para iyo mag-adal mag-recess kung ano talaga itong bagay na itong nakuha ko yan names. Yung ganunon mo okay? Di halatalaton tan lang. Sabi nga ni ka, nag-raise ng concern po yan sa iba because ano-ano nga yan digdi. Iguana pa rin ka ng mga siring nga kaya. Baka nga kung ano lang. Siyempre mga spekulasyon mo. Pero, relax lang kayo. Wala naman daw pasabog yun eh. Tayo talaga so inot na diminalagan. So, Explosive and Ordnance Division. Baka nga bumba. Baka nga madiskwido pa. Maring sa mga parasira aktibado man nag-report man tulo sa kapulisan, sa otoridad. Paminadalagan. Kaya lang drone nga ini. Minsan baga kumadangog po nindo maski baga sa giyera mga tugang duman sa Middle East, asin sa Ukraine. Nagagaramit na ning mga drone, mga tugang sa pambumba. Ito sa itaas. O sa iraro mo. Sa iraro mo, baka ngayon mayroon naman. Ayan po mga nagkakapira pong mga spekulasyonez. Kadakol mo niyan na mga may pigubantayan kita. Mga tugang na nagbutwa. Duman sa kasud ba ininiluwas na nagtitrending niyan mga tugang. Although pig-caution nga ni sa mga netizens. Pati na sa mga kababayan sa mga ibang mga nasyones na relaxing ka mo taday ngayang scientific basis yan. Igwang nagluwas ko yan names na kunyan
ang apunda is Fagvid 24. Fagvid. Parang COVID-19. Ngunyan, Fagvid 24. Duminiklum daso ko niyan. Duminiklum duman sa managkapilang party sa Amerika, buda sa Europa. Duman sa pigapo din ng fag. Yung, alupuok. Diba? Naging zero visibility. Ang report ng US is unusual fog. And ang sabi kan iba, na mga nagpahayag na ngaya, may flu-like symptoms after exposure. Kaya ang inaranang kifag-bid. Nagkaroon ngayon may resemblance naman sa COVID-19 sa mga sintomas. Pero sabi kang mga medical doctors, wala nin scientific na koneksyon. Dahil yung medical na pag-aanano na nagpapahayag na hindi kayo sa nagpapahayag na talagang iyo ito. Kaya pinagaadalan. Anong klase niya ito? Pero unusual na tabi talaga. Tamaski mga biyay kan aeroplano, biyay country, nagkakaran sila. Tapos zero visibility sa mga auto. Nagkapuron doon sa pagdaralagan. Talaga ngayang grabe. Maitumo niya. Di talaga na iling. Yun ang medyo dyan. So iba nagsasabi, baka ngayang form of chemical or bioweapon testing yan. Pero ang sabi man kan sa mga meteorologist, occurrence ngayon talaga ngayon ang panahon ngunyan. Kundi siyempre dahil mahali kang mga tao na mag-speculate, mga tugang, nag-specular sin na kaya po yan, nagpapababatayan po yan ngunyan kan mga otoridad man po sa nasambitang mga nasyones. Yan, ang sabi, sa mga tao nag-report na may may nagkapiring thick particle sa fog. And they say it's making them feel sick, it smells like chemicals, and it's not normal. Ano ngayon talaga ini, kuya? Yan ang pigbabantayan po ngunyan. Malang inarana na nga ni kay Fagvid 24. Fagvid 24. Drawing comparisons to COVID-19 dahil nga sa flu-like symptoms, some people reported after exposure. Yan po yung pigbabantayan ngunyan. Naglosin ni kasud pitsa uno, mga tugang, na ang sabi, naka-apekto sa nagkapirang party kan US tapos United Kingdom. Yan po, di pigbabantayan. Pero yan pang abiso kang ang mga eksperto sa salud na day masyado mag-conclude. Day ko na mag-conclude kung ano pa man iyan, day pasindang nahihiling mga tugang na kunyan na sabi nga ni magkukonektar sa sa helang na COVID-19. Ay na pag-bid to 24 dahil sa fog. Tapos bid 24. So, yung misteryo kaan mo niyan, mga tugang, mantinido pong dahil pa na-resolveran. Unsolved pa. Okay? Kung ano talaga ang nagkausa, mga tugang, kaya po na, unusual na alupuop na yan, na nag-zero visibility, tapos sabi kang iba, so na-expose, naghelang, ning symptom, flu-like symptoms after exposure. Di halaton ta naman yan. Mga bantayan ta naman po ini mga development sa international wires kung ano ba talaga yan. So iba nga baka nga may conspiracy theory naman yan. Kaya po naman sa mga kababayan, Diyos ko, magkunyan sa nakita, magtubod kitang manalig hanggang sa maral na Diyos. And then day magparaha dit, kang day man dapat takahaditan. Ayan, okay. Di naman sa mga kababayan antabayan lang po mga developments kaya pong mga sitwasyones sa satuya pong kinaban, sa satuya pong nasyon, sa mga masunod pong mga oras, sa mga sunod mga aldaw. Okay? Alright. Pangyari, sunod-sunod na pigtaraman ng luto. Nata daw yan, kuya Nims, tapag di ako nataya, titamaan.
So Megaloto, tinamaan na naman. Kasud ma. Pitsa 31, so 642, tinamaan ki 2. Nagbanga sindakan 25 million. May sarong taga Camarines Sur. Uni naman, mga tugang, yung 645, 57 million, tinamaan, sulo na naman. Taga Kunyan, Barangay Santol, Quezon City. Ang swerte ng Quezon City, nakaduwa na. Huwag kayong bibitaw, sabi nga nila, wala na, parang, ang mo is parang, pag nagtaya ka ngaya, at least makatabang ka for charity. Nagtitipong baga ning pondo man ang Philippine Charity Sweepstakes para makatabang sa mga kababayan niya to. As in, makapag-contribusin duman sa pigmamandato kan Universal Healthcare para po sa tuya pong mga pasyente. Napapasyente. Di ba? Taginikin natin yan. At least nakakatulong. Piso mo, okay, 20 pesos mo, manalo ng milyon. Di ba? Kahit bawasan ka ng buwis na 20%, okay lang yun, Kuya Names, di ba? 20 mo sa kapital. Di ba? Okay, sige po tabi. Don't lose hope. Sa masunod naman, ang umayaw ay di nagwawagi. Sabi mo ganun kaya wag tayong susuko. Ay, just go. Paano, mga kapatid? Ako'y iskan na muna. Bahangos muna kita. Bahangos lang kita. And after po kaya taod-taod sa pagbalik ko, kaibanan na po si Jasmine Baloloy sa Bareta alas 12. Taod-taod sa naman po yan. Sa para pagkabilog ng tropa, kasabago kasabay si Ronald Baldo. Ngunyan si Kuya Nemes Flora na sa Talo Technical, Jerome Nico Martinez sa DCGB Social Media Department, at yan sa bilog ng Persa kan Megaforce Patrol. This is again Mardila. Thank you for giving us company. God bless the Philippines. Aramon Yato sa